Welcome one and all to the Cine Geeks podcast, movies, TV, and all things geek collide. This is your host Roy, alongside still my lovely co-host Angela. Hello, hello, hello. Hey Angela, and we are excited to get to talking about the movies that we have in store for this episode. They are coming out the week of January 31st, 2024. Okay, so that those movies rather are Viva Films and Tin Can Films' My Sassy Girl, starring Tony Gonzaga and Pepe Herrera, and also, but certainly not the least, Argyle from Universal Pictures, starring Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Bryan Cranston, Ariana DeBose, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, among many others. Okay, so why don't we get right to it, Jill? All right. Okay, so let's go ahead and start with our first movie for this episode, My Sassy Girl 2024. Okay, so My Sassy Girl is a remake, localized remake of the classic 2001 South Korean rom-com. Yes. Okay. The original came out in 2001. Yes, 2001. Yes, as stated. Mhm. Tapos nagkaroon ng American remake noong 2008 starring Jesse Bradford and Elisha Cuthbert. Pero after that, alam ko meron pang ibang adaptation. Oo, ang dami. Parang ano siya, naging IP, remade the world over. Oo. Meron siyang cult following eh. Oo, true. At alam ko sa Korea din nagkaroon siya ng parang mga parts after, mga sequels. Or mga spin-offs. Pwede din, no? Yes. So, yun na nga. This movie follows the timeless tale of the guy finding the girl na heartbroken and lasing sa train station. Yeah. And he saves her from being run over by the train. And you know the rest if you've seen it. It's it's nice that they are retelling the same story pero to a whole new generation, diba? I think sinabi ko sa ito nung pagkatapos nating... By the way, full disclosure, yung viewing namin nitong My Sassy Girl was brought to us, thankfully, by Viva Films. We were invited to the influencer screening held last January 26, 2023. 2024, sorry. Sorry, that's 2023 pa yung utak ko. Last January 26, 2024 at the Gateway Cineplex Platinum Cinema. Yes. Yan. So we were able to have a one-on-one, actually one-on-two chat with Tony and Pepe. Yes, you did, of course. Very impromptu, by the way. So I kind of thought of the questions dun mismo on the spot. So kung gusto niyo mapanood yung interview ni Angela with Tony and Pepe, it's up on our socials. You can see it on YouTube, on Instagram, and on TikTok. Yes, that's right. Alright, so let's get to it na agad-agad. Since ikaw, alam kong fan ka nung original na 2001 na version ng My Sassy Girl. What did you think of My Sassy Girl 2024? I really, really liked it. Let's just start with that because sobra niyang na-capture yung spirit ng original Korean na film. I love that it stayed true to the characters. Talagang yung demeanor nung female lead na kuhang-kuha ni Tony Gonzaga yung angst niya and yung feistiness, yung sass. Yes. Diba? Of course. And Pepe Herrera, although mas comedic yung take niya dun sa role nung guy. Kasi if I remember correctly, parang yung sa Korean version, parang mas pathetic yung guy eh. Parang mas nakakaawa siya. Parang napipilitan siyang sundin yung lahat ng gusto ng girl. Oo. Ganon. Pero dito parang meron namang agency si guy. So by the way, yung character names nila for this one is yung kay Pepe Herrera, the guy, si Junji. Yes. And yung sa girl, Sheena. Si Sheena. Okay, sorry. Please continue. So, I like na mas ininjecta nila ng comedy, Filipino adaptation. Kasi yun din naman kasi yung patok sa Filipinos, 'di ba? Mas nagsispeak sa mga Pinoy yung rom-com eh. Yun kasing original, mas more siyang parang yung comedy niya is more cringe.
Parang gano'n. Kasi naaawa ka lang talaga dun mas kawawa talaga yung guy dun. Oo nga, tama. Oo. Tapos yung mga jokes na translated to Filipino was really tailor-fit for the Filipino audience. Yes. Hindi siya parang transliterated lang na literal. Tama. Oo. Gusto ko na by the way, if you watched my short interview with Tony, she was also credited as A screenwriter? co-writer Co-writer of the screenplay. yes. So, ayun, in-explain niya naman dun sa video yung process kung paano nila in-injecta ng Filipino flavor yung screenplay. So, yun yung pinaka nagustuhan ko. Very faithful siya dun sa original Korean version. Okay. What That's about good. you? Ito, full disclosure, yung sassy girl version, quote-unquote, na maakin, quote-unquote, Yung mas iyo. yung 2008 na American version eh. Yan. So yung remake, yung naunang remake pa, yun yung mas parang personal, may personal connection ako doon. And ang na-appreciate ko dito is I think you've hit the nail on the head na rin kahit papano na they focused on the really funny or on making really funny moments from this situation nung sine. Mas hindi siya yung parang sinabi mo din yung relationship kasi nung guy and girl dun sa original. Cringe Kaya nga siya may sassy girl kasi parang siyang sobrang niyang, sorry for the lack of a better term parang siyang nagsisimp siya dun sa babae to the point na parang sunod-sunuran na lang siya, wala siyang agency. Na eventually si girl naawa sa kanya and na-reveal naman din kung bakit ganun ka mean si girl sa kanya. Yun, so parang merong explanation. That's the word, mas mean yung girl sa Korean. Sa Korean, di ba? Tama. So, yung may dahilan kung bakit sobrang mean niya. Pero dito, binigyan nila ng agency yung guy na parang at any time, he can just let her go. Let this craziness go. Pero he is a willful participant in this setup. Oo, kasi na-in love, ito talaga, parang ang ganda nga na-update nila yun na hindi na-in love yung guy dahil parang na-Stockholm syndrome na siya. Pero na-in love talaga to si Junji kay Sheena kasi na-develop talaga siya. And mas may chemistry sila dito Exactly. And not to say na the 2001 original na pangit kasi wala silang chemistry. Hindi classic charm. Yun. Oo. Pero nga, ito yung, pag nagsasabi tayo na yung common na parang quote-unquote reklamo natin sa mga remake, kung kukuhanin mo yung structure ng isang sine, wala ka na magagawa kung talagang gusto mong gumaya, pero magdagdag ka ng ng something to say, something different to say. Or improve on it. Improve on it. Na maliban dun sa naisabi na kasi kung uulitin mo lang yung mga nasabi na nun, hindi siya hindi maganda panoorin kasi pwede naman siya maging competently made, pero wala ka nung feeling na parang may yung satisfaction, wala ka nung yung parang hindi catharsis Parang siyang, hindi siya satisfying na I just saw something new. Parang ganon. Ito yung the best quality about this film, directed of course by Fifth Solomon. Yes, sorry, of course. And co-written by Fifth Solomon, yes. Parang it gave me a whole new experience from the same story. 'Di ba? Sinabi din ako sa iyo kasi ang naging observation ko dito sa yung My Sassy Girl. Okay? Parang siya na yung nagiging A Star Is Born natin. Kasi sige, for our cine geeks na hindi in the know, A Star Is Born is of course they're in the know. That was Lady Gaga. Alam ko, pero yun na nga ang alam ng mga Gen Z and younger millennials is yung Lady Gaga na A Star Is Born. Yes. Pero marami pang naging previous iterations ng A Star Is Born. Si Barbra Streisand, si Judy Garland. Yung ganon na every generation merong A Star Is Born na sarili. Tama. Yun. So, etong sa My Sassy Girl, merong version yung mga Gen Xers. Yun. Tapos, nung sa panahon natin, although hindi Asian, yung American, yun yung millennial version. Tapos, itong dito pa sa mga Gen Z or younger millennials, itong 2024. And nakakatuwa kasi makikita mo nga, even dun sa American version na, hindi ko alam kung bakit siya panned. Pero even that brought something new to the table Kasi kung yun dun sa una, sobrang niyang cringe comedy. Ito namang sa American,
it played out like a fantasy. Sobrang niyang surreal. Sobrang yung imagery niya is very theatrical and surreal. So parang mas may quality siya na parang dreamlike quality siya. And si Elisha Cuthbert there was maybe a little bit manic pixie dream girl. Ganon yung dating niya. Parang sakto lang. Okay, siya yung siya yung parang actress du jour nung panahon na yun eh. Pero hindi siya parang mean bitch katulad nung sa Korean. Hindi naman. Pero kasi that's coming from a place of pain eh. True. Na inexplain later. Kaya sobrang empathetic ka sa kanya. Oo. Ngayon naman, dito sa Pilipino, yung version natin na yung 2024, which actually was conceived way back in 2021. Oo nga. Okay, so medyo mahaba yung naging road to the screen nitong version na to. Yes. Even yung Tony, not just Pepe, Tony also brought something new to the table. As the sassy girl this time. Yon. And sige, I mean, unahan na natin yung lahat ng mga I think is on the minds of our listeners. Okay? Yes, we know that there are other, como se dice, circumstantial stuff na we can parang try to talk about or inject into our conversations. Okay? Pero right now, we are just going to say na as for the Cine Geeks, we just want to talk about the movies. Yun na lang. We're not going to hindi tayo magpapasok ng politics or anything like that here. Yeah, we are being bombarded with a lot of comments on our posts regarding this movie. And I'm sure, alam mo yon, hindi na dapat natin pag-usapan kung ano man yung outside this movie. You're right. I agree with you. And we will not siguro address that. Yes. I mean, kasi ako assured yan. Wala naman siyang connection dun sa movie. We just want to talk about the art, the artist, and sige, ito na lang yung one rule natin as Cine Geeks for, moving forward. Okay. Unless the artist, so director, actor, anyone in the crew, kung hindi pa sila napapatunayan na guilty of anything in the court of law, we are not going to assume any mob mentality thing towards anyone na parang as gospel. Yes. Okay, so hindi siya sinasabi na kinakampihan namin yung politics nila. Hindi siya sinasabi namin na parang ini-endorse namin yung politics nila. Hindi. Pero as Cine Geeks, we want to be mature enough to separate the art from the artist. And just talk about the movie. And talk about the movies. As is. Yes. A movie is not just about one person. Exactly. In the production. It's so many people. There's the director, the other actors involved, everyone behind the scenes involved, diba? Not everyone working in a project has the same politics as you. Just the same way na I'm pretty sure that there are so many of our fellow Cine Geek listeners na are working in a corporate environment na maraming may disagreements kayo. Iba-iba kayo ng politika, iba-iba kayo ng religion. And it's okay to be different. It's okay to have differences in opinion and stuff like that. With that being said, I appreciated na after a very long time, parang nag-slot back in lang si Tony Gonzaga into being yung comedic rom-com lead role that she has always been, I think, born to play. Kasi parang yung last time na naalala ko pa siyang napanood ko na ganito was 10 years ago nung Starting Over Again. Yung kasama niya si Piolo Pascual. Oo. Diba? And yun. Very iconic naman kasi si Tony as a rom-com actress. Oo. Talaga. As in, alam niya kung paano magdala ng, sa eksena na kailangan niya maging emotional, na may nilalim. Kayang-kaya niya eh. Tapos, kayang-kaya din niyang magpakita nung, lalo na yung sa mga first few encounters ni Sheena at ni Junji. Yung sabi niya, yung kape, di ba may kape? Tapos, hindi ako iinom. Tapos mamaya, umiiyak na. Yung ganong, ang galing niya. Well, she's a good actress exactly. Naman talaga. And actually, I can compare her nga to the rom-coms of Hollywood. Parang sila Sandra Bullock, ganon. Yes. Parang Meg Ryan din. Parang Meg Ryan ng Pilipinas. Meron siyang gaspang. Meron din siyang vulnerability. Yan. So, tapos meron din siyang physical comedy. Yes. Meron siyang comedic timing. May dry humor siya. So, she's well-rounded actually as an actress. Yes. So, it's nice to see her again in her
best element. Alam mo yun? True. I agree. And of course, we would be remiss to not point out na Pepe Herrera is perfect in the role of Yeah. Junji. As in, he was one of the few bright spots. He was the bright spot in a few MMFF films na siguro sabihin natin na didn't really parang reach our high standards, kumbaga. So andun siya sa Family of Two and andun siya sa Rewind. Pero yun na nga, siya yung nagsa-stand out dun sa dalawang scene na banggit ko Actually, siya yung every time na he's on screen sa Rewind, it gets interesting. I know. Yeah, exactly. Yun yung favorite parts ko dun sa Rewind. Although, ayun nga, kung wala siya, it's exactly If Only. Siya lang yung pinagkaiba. So, siya yung X factor ng movie na yon. So, I hope they give him a real hefty bonus dun sa 900 million na kinita ng Rewind, dapat. no? Oo, dapat lang. Kasi siya talaga yung parang naging memorable character dun sa movie na yun talaga. Hindi papasok sa vernacular natin ang Lods ko hindi dahil sa kanya. Kasi the kid can say Lods all he wants, pero if the character of Lods is not memorable, then wala din siya. And he just owns the role, absolutely. Pero I'm sorry, go ahead. Sorry. He always delivers. Kahit saang role siya ilagay. Ay, Diyos ko. Kahit sa Family of Two, sobrang niyang bright spot dun din. Diba? And dito talagang, alam mo yung napaka small thing lang niya. Siguro we can credit this as well na rin to sa writing din. Pero good writing, we've always said here sa Cinegeeks na good writing is nothing if the acting is not up to snuff. Yes. Yung sinasabi natin kanina na yung sa 2001 na original, sobrang parang wimp nung lalaki na wala siyang agency. Eto, meron siya dahil partly doon sa performance ni Pepe na hindi niya pinortray yung guy as helpless. Or one-dimensional. Na parang simp nga. Oo. Mas nuanced siya, mas multifaceted yung pag-approach niya dun sa character. Oo. Actually, he also talked about that when we asked him. You interviewed him, tama. Kung paano niya inaral yung role, especially if marami ng mga iterations and may template na nga, as they said, diba? Yes, tama. Pero yun na nga again, at yun yung magaling, sorry and kung may tamaan, pasensya na, but no offense meant with what I'm gonna say. Filipinos are good at copying stuff. We are good at copying stuff. Singers, kaya natin bumirit, kaya natin gayahin yung mga CD quality na biritan. Sabi mo kanina, Rewind is If Only. Magaling tayong kumopya Pero the better, the ones that stand out are the ones that take the skeleton of what they're copying and add something new to the table. And that's what Pepe did to the character of the guy. Again, yung katapat ni My Sassy Girl. Yon. Also, yung kanyang yung vulnerability na lang na pinakita niya doon. Kasi pwede kang yung sa original, yung sa dalawang nauna kasi, yung sa Korean at saka dun sa American, yung quote-unquote vulnerability nila comes from parang being just beat down by the relentlessness of this woman. Yun na parang eventually, para silang, sige na nga, parang pagbigyan ko na siyang pumasok sa puso ko. Pero ito, alam mong, base dun sa performance ni Pepe, alam mong kita mo dun sa soulfulness ng performance niya na he really is, he imbibes Junji with this being a good person. Kindness, exact, thank you. Na hindi malayo na he really does feel for this girl. There's a level of empathy in his performance na nawawala dun sa mga previous iterations nung guy. Tama ka. Yun. Pati yung vulnerability din ni Tony. Yun, isa pa yun. Mas pinakita siya early on. And kahit yung niya, yung demeanor niya, parang beneath the surface, nakikita mo na there is something na she's not showing. Yes. There's something she's hiding na a lot of pain. And yun nga parang nandun sa unspoken words, dun sa non-verbal language nila. Yung show, don't tell body part. language. Yun yung
mas So talagang this proves how talented these actors are. Exactly. And sige, we'll just put an asterisk to this by saying na some people may parang associate the sassy girl character with yung magiging mean, ganon, yung parang talagang sobrang ina-under niya yung lalaki. And if you are one of the people who like yung ganong interpretation ng character, then that's fine. That is your view on this parang conversation. Pero ako personally, I appreciated na they dialed down the quote-unquote meanness nung sassy girl dito, yung kay Sheena. Mm-mm. And yung sinabi mo nga kanina na it's more of a woman or siguro anyone, a person na just really masking their hurt and pain with this parang mask of toughness. Tough Yes. exterior siya. Hindi na siya parang talagang out and out mean person. It's just a defense mechanism. Mas doon mas yun yung leaning nung performance ni Tony. Yes, exactly. Mas defense mechanism siya. Imbis na parang talagang yung sobrang abrasive na tao. Dahil gusto niya lang mag-inflict ng pain sa iba. Hindi ganun yung approach ni Tony. Ang ganda nga And we can also credit that to the script by Tony and director Fifth Solomon. Again, sinabi niya doon sa interview niyo. They were fortunate enough to work with a property na meron ng andyan na yung formula, yung skeleton. Tapos, anuhin na lang nila, bibihisan na lang nila ng Filipino trappings. Yes. And even doon sa, hindi lang doon sa parang yung nilagay nila sa Sky Ranch yung scene nung carnival. Hindi yung mga ganun Ibig sabihin ko yung how Filipinos approach relationships, even that. Napaka-localized ng sensibilities nung yung meet cute, yung kung gaano ka careful si Guy not to overstep his bounds sa panliligaw. Yung ganon, napaka-Pinoy Talaga ba? Oo naman. May chivalry pa ba ngayon? I mean, well, I think hanggang sa generation natin. Hindi ko na alam sa mga kabataan. Sa mga Gen Z Cinegeeks, sound off on the comments below sa Spotify. Is chivalry still alive? Is chivalry dead? Is chivalry dead? Yeah, we don't know. Just let us know dun sa comments sa Spotify. Mm-hmm. And we'll read your comments about that sa susunod na episode. Mm-mm. Pero is there anything else you want to add about My Sassy Girl? Wala naman. I really enjoyed it. I'm happy that they remade this film and mas sakto dun sa sensibilities ng Gen Z. So they can appreciate it dun sa level nila. Yeah. Ako naman, yun nga nagustuhan ko na they made the characters more well-rounded. They didn't stick dun sa parang pagiging caricature ng mga characters. Although there are some characters na caricature. I mean the leads. Okay. Si Junji tsaka si Sheena. They made them more three-dimensional. Dinagdagan nila ng empathy yung pareho. Hindi lang si Gaya, pati si girl din. Meron din siya. Mm-mm. And it works so much better na yung hindi ka hindi ka parang mapapaisip na, totoo ba to? Pwede ba talaga ito mangyari? Hindi kasi you know that there are couples who have started out like this. Yes. Yan. So it's not a far-fetched thing na these two individuals would actually meet and fall in love with each other. Yan. Okay, so for the Cinegeeks, what are we gonna rate My Sassy Girl 2024? My Sassy Girl PH, we rate it a solid A. Yes, solid A. Please do watch it in cinemas. Nung kami kasi yung nakapanood doon sa influencer screening, I mean, not to name names kasi hindi naman natin kilala yung mga ibang kasama natin. Pero tayo, ako, ikaw, sila, Maganda Ba Movie, si Mark, si Movie Review PH, si Leo, si JD Reels, si JD si Vito, on TikTok, si Jayco, tsaka si CJ. Hindi mo pa kilala lahat yun, Oo. Tayo yung nag-e-enjoy lang dun sa sinene. Tayo animal. And I'm gonna echo what JD said, na it's nice to see rom-coms more this year. True. Kasi, di ba, we started the year with the rom-com, yung Anyone But You. Yun. And then this one, na sobrang done right. Kasi, kapag adaptation, it's either perfect or
very not perfect. Actually, madagdag ko lang na may nakakalimutan tayong rom-com na maganda din. Mm. My Zombabe. Oh my God. Shout out to Mark and Goldwyn. Tama na, please. Yung bangs ko. Hindi pa rin tayo tapos sa My Zombabe. Tutuloy pa yan. Tuloy pa rin natin to. Buong taon. Okay, next 5 minutes, Zombabe ulit tayo mamaya. Yun yung buena mano eh. Yes. So just goes to show na rom-coms are alive and well. Yes, and they shouldn't be discounted. Shouldn't be discounted, shouldn't be ignored. Don't judge a book by its cover. At saka yan yung mga feel-good movies eh. Oo. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mo talaga yung mga feel-good movies, and this is it. Yes. Yung My Sassy Girl. So, watch it in cinemas. It's out January 31. That's today. That's today. Yes, we're recording it on the 31st. And it comes out today. Tama. And speaking of another, siguro sabihin ko din, feel-good movie. Mm-hmm. Kasi nag-enjoy naman tayo dito. We were also fortunate enough to be invited to the premiere or advanced screening of Argyle. Yep. Yes, the newest Matthew Vaughn joint starring Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Dua Lipa, and Catherine O'Hara. Hope I'm not forgetting anyone. Kanina ko pa naman nakikita yung poster na sa paligid. Bawat pihit ko ng ulo ko, poster. Pero first of all, ang ganda nung poster, by the way. True. First of all, we'd like to thank our friends from Universal Pictures. Yes, thank you so much for having us. Thank you very much for inviting us to the advanced screening. And okay, so just a real quick backgrounder. Kung hindi nyo pa napapanood yung trailer ng Argyle, Bryce Dallas Howard plays Ellie Conway, best-selling novelist of the Argyle book series about a spy na sobrang beloved, and that spy is siguro portrayed when the book is being dramatized. So Argyle is portrayed by Henry Cavill. Okay? Now, isang araw, bigla siyang nirescue ng isang spy, si Sam Rockwell, and sinabihan siya na parang, hey, the books you're writing are predicting international geopolitics. So siya naman, para siyang, hello, I'm just a novelist. Okay, this is just research. This is just months and years of parang just piecing together information. I don't know anything about it. Yeah. Okay? Pero Sam Rockwell's character guides her through many twists and turns, including a very jaw-dropping discovery. Okay, so we're not gonna say anything else na about the plot of Argyle. It's best enjoyed fresh. Okay? Yes. Pero we'll leave it at this. The greater the spy, the bigger the lie. Yes. Okay. That's right. Ako personally, I love it whenever there's a new Matthew Vaughn film. Okay? What else has he done? Yung mga Kingsman, ano pa ba? Siya yung nag-direct ng yung X-Men First Class. Oh. Yun din. Okay? Among many other films. And what I love about his movies is yung kanyang world building, stylized and stylish action, at saka yung sobrang dapper ng mga characters niya sa world niya. At saka very fantastical. True. Parang it exists in a different universe than ours. Doon pa lang sa yung sa tawag dito, yung mga Kingsman films niya. Okay, yun yung talagang nakapag-cement sa kanya na if you want a bonkers spy film na done stylishly, siya yung siya yung go-to mo. It's a shame na never siyang na-consider na maging director for a James Bond film. Kasi yun yung feel diba? Lalo na nung I mean, there are so many people clamoring for a James Bond na goes back to the 60s. And parang feeling ko nga yung X-Men First Class niya, parang audition niya Oo nga. Na kaya niyang gawin yung period piece pero sobrang with modern action sensibilities. Pero hindi nagfe-feel anachronistic. Parang Art Deco. Parang ganon. Parang pero yun nga, neo-classical. Parang ganon. Pero dito, sa Argyle, okay, he adds a little bit of yung medyo nauuso ngayon na parang John Wick style ng action.
Yung Okay? snappy. Yung snappy, well-edited, well-choreographed na action scenes. Alam ko na ang usual nating sanay tayo kay Matthew Vaughn na action scenes niya is yung mga parang sobrang bonkers, over the top na mga action scenes. Pero dito, marami siyang mga action scene na sobrang for him sobrang niyang restrained Mhm. na talagang yung action lang yung hinahayaan niyang mag quote-unquote salita on screen. Yeah. Hindi niya kailangan ng accoutrements na parang yung mga parang sa Kingsman 1 yung na 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 yung scene na yon na yung nagfa-fireworks yung mga utak sabay-sabay na ganon. Oo, pero yun yung Although may ganun favorite pa, part ko. although may ganun pa rin dito. Hindi mawawala yon. Meron pa ding sobrang over-the-top Oo. sequence na set piece. Oo, and when the Vonisms ba kick in doon sa action scenes, it's wonderful. Talaga you'll know it when you see it and you'll cheer for it after they're over. And I say there kasi it's more than one. Yes. Excited, nakakatuwa panoorin yung mga action scenes na Vonified. Pero yung mga parang back to basics na Matthew Vaughn na sobrang bare knuckle brawls lang. Lalo na pinakita nito sa trailer yung fight sa train. Nung nire-rescue siya ni Sam Rockwell. Si Bryce Dallas Howard nire-rescue siya. Sobrang ang ganda nung yung pagiging visceral nung action scenes. Hindi ko in-expect yun for a Matthew Vaughn film kasi nga usually he directs action scenes na sobrang stylistic. Na usually with meron pa rin accompanying a song meron or, pa rin dito. or music. Oo, meron pa rin. May needle drop pa rin siya. Parang pero, to the beat, no? Oo, pero yun, tama ka rin. Hindi na siya sumasabay to the beat masyado. Ito dito, although meron pa rin dun sa some parts, I can say where, pero yung first few action scenes niya, siguro parang nag-experiment siya with the John Wick style of action filmmaking. Alam mo, napaka-apt nung sinasabi mo na John Wick comparisons. Kasi yung world niya feels like, parang continental. True. Pero that's not to say na parang talaga. Assassin siya or whatever. Kasi it's still an espionage film. It's a spy film. It's pero not parang assassins. May pagka-feel nga siya na other than John Wick, of course. Ang naisip ko naman is parang Stranger Than Fiction. Yun, parang ganun. Maybe pagka ganun nga yung film na to. Sorry, sige, go ahead. Ikaw, what did you like about the film? Of course, I like the action. Just piggybacking on what you said kanina, I like the editing of the choreographies and the sequences to effect dun sa tinatry ipakita nung story about certain character. May mga moments dun sa mga action scenes na hindi lang siya action for the sake of action. I mean, not to diminish yung yung parang John Wick style. Yes, talagang, yes. Kasi doon sa John Wick, yung action, yung kwento. Dito naman kasi, may kwentong bida, the action is in service of the story. In service of characterization, actually. Characterization and story. Yes, talaga. yes. Yun yung na-appreciate ko. Ginamit yung action not just para maging exciting. Tama. Pero mas to develop this character and how it goes in the story, di ba? Ang ganda nung ang ganda nung pagkaka-choreograph including the actors involved. Sobrang kasi ito I mean, we're not gonna spoil the sequences we're referring to, pero we're just gonna say na it wouldn't work if everyone involved weren't game for making the process look so good. Kasi there are physically speaking, may mga actors na are much more parang capable. Like Henry Cavill? Of course, Henry Cavill is dyan. Pero there Superman, also... of course. Pero ako na-surprise ako kay Sam Rockwell. Sobrang talagang siya. Naging action hero siya. Oo. Alam mo, natutuwa ako. I'm happy to see him kasi finally, he's having his time naman. Kasi after Robert Downey, parang gusto ko siya naman. Oo nga, alam mo, sorry sidebar lang ng sobrang bilis lang. Yun pa rin yung isa sa mga unforgivable sins ng MCU para sa akin. Yung kay Hammer? Na yung si Justin Hammer, one movie lang. Kasi ang ganda sana niyang parang naging recurring na frenemy ni Tony Stark. Diba? Nasayang si Sam Rockwell sa isang sine. Pero wag ka. Eventually, naging siya, Academy Award winner for Best Supporting Actor. Ano ba yan? 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Yun, sobrang galing niya doon.
Yes. And so dito, Frequent collaborator naman kasi siya ng Coen Owens, Brothers. Diba? anyway, I guess, wait, I'll fact check that, pero sige, anything else you liked about Argyle? I like how they really used the music to propel the story. Oo. Nakakatuwa kasi ito si Ariana DeBose. Yun pala, sorry, I forgot. She's part of the cast. And this is not to omit her or to parang disrespect her. Pero kasi without going into spoilers, yung kanyang role is siguro somewhat fleeting, should I say? Siguro I expected her to have more time on screen. Yun, pero as well as others, 'di ba? Marami rin namang ibang ine-expect ko na akala ko mas bigger yung role nila. So, pero sa mga kanta, siya ang nagbuhat lahat. As in, parang merong ballad dito na parang Mala Skyfall, tapos yung Electric something na parang theme song nung sine, siya din yung kumanta. May pinoint out kanina si Goldwyn na siya, Leona Lewis daw. Leona Lewis ba? Hindi ba, no? Hindi ba Ariana DeBose din yun? Baka may Ariana DeBose. Alam ko may Leona Lewis dun sa isang sequence. Pero alam ko dun sa credits kasi parang meron ding, parang dalawa yung kinanta ni Ariana DeBose eh. Pero kasi sobrang significant nung music. So, don't ignore the music when you watch it. Pay attention to it. Yes. That's all I'm gonna say. And there's also, nilabas na rin pala natin to sa ating socials na sobrang pivotal nung song ng Beatles, yung brand new song ng Beatles, which is Now and Then. Okay? Siguro, again, no spoilers. Sobrang, nakaka-touch yung pagkakagamit nung kanta dun sa kwento. Ito nga yung, sinasabi ko kanina sa'yo na hindi ko ine-expect yung level ng emotional depth nito from a Matthew Vaughn film. Kasi usually kapag Matthew Vaughn, sobrang light and breezy nung nung takbo nung kwento, nung action. Pero yung pinakitang heart niya, although siguro naman not to its detriment, may part na parang the movie slows down to really drive home an emotional point. Yes. However, siguro hindi lang kasi tayo sanay na may ganong parts sa Matthew Vaughn na sine. Kasi sobrang talaga pag sinabi mong Matthew Vaughn, parang roller coaster. Very kinetic. Napaka-kinetic niya eh. Tsaka walang dull moment. Oo. Not to say that this is a dull moment. No. Pero hindi lang tayo siguro sanay na meron pala siyang nagsisimmer siya pala. Hindi sanay may primera pala. Si Matthew Vaughn. Kaya pala niya mag first gear. Lang. Kaya naman niya mag-neutral lang pala muna. That's surprising. Pero, effective naman. Although nga, parang does take a bit of getting used to. Yes, and medyo uneven yung distribution ng mga set piece. Siguro, yun lang yung magiging doon. Pwede naman sana hindi ma-feel yung pag-simmer, yung first gear na part. Kung tama yung pagkakapwesto nung mga set piece. Oo. Kasi parang yung sa first half ng sine, sunod-sunod eh. Which is what we expect from a Matthew Vaughn film. Kasi sa Kingsman, lahat ng set piece, sunod-sunod. Pero sustained niya kasi doon sa Kingsman. Sa Kingsman. Tapos dito, biglang meron tayong moment of calm. And then, babalik sa set piece. Pero yun nga dahil nga sobrang rare nung ganong moment of zen sa isang Matthew Vaughn na sine. True. Na siguro hindi man nakaka-jar. Parang it does take a bit of getting used to. Yan. Yeah. Hindi niya lang kasi yun signature. Pero it's not, parang that's not a dig on him. No. I mean, siguro konting pulido pa doon sa next na kasi project naman, niya. Mas simple kasi yung story din ng Kingsman. Ito kasi, mas maraming twists and turns. Grabe. Kaya mas kailangan niyang i-flesh out yung story. Otherwise, hindi siya magme-make sense in the end. Or masyadong magiging shallow yung parang lalim nung reveals. Wala. Parang okay, sige. Yung resolutions, no? Or kung yung doon sa mga, yung twists na sunod-sunod, para siyang, okay, anong pakialam namin? Pero siguro dahil dun sa nag-slow down yung sine to let us really parang get to know these characters and get to know their heart and get to know what they have on their minds, essentially. Mas nag-hit harder yung third act
na mga twists and yung action. Even yung action. Yun. So, parang ano siya siguro ano lang, yun nga, hindi siya sanay na magpremera ng parang ng swabe. Tama. Yun, yung ganun lang. Parang biglang bagal. Parang siyang, ganun. Biglang bagal na, hindi siya yung, parang siyang, kumbaga sa nagdadrive, parang imbis na mag-half break ka, inapakan mo yung brake ng sobrang yung ganun agad. Parang in a sudden halt. Pero hindi naman siya sudden halt Parang talagang lang siya, parang bigla siyang nag-cruise. Yung parang ganun. And well, it doesn't detract from the experience at all. Again, it even parang enhances the stakes ba? This is everything. a new Matthew Vaughn we're experiencing. Nag-i-evolve siya Nag-i-evolve siya. Kasi ngayon nakakasawa din na parang paulit-ulit. Kasi ito nga din, medyo nagkaroon na din tayo ng konting fatigue dun sa old Matthew Vaughn formula. Parang Marvel Parang Kingsman, Marvel yun, di ba? Yung The Kingsman. Na parang, okay, sige po tayo, exposition. Yun, ganun siya dati. Ang puro siya exposition, action, action, exposition, ending. Puro siya ganun. Ngayon, dito sa Argyle, para siyang exposition, action, character development, mahaba, exposition, action. Hindi tayo sanay na merong siyang moment to let the exposition and the character development meld into one. Yun. Pero kaya siguro siya hindi siya sanay. I'm happy to see na he's changing his style and he's evolving. And ito nga sabi ko nga, parang may sequel Nararamdaman kong magkakaroon ng susunod na Argyle. And, yeah. I mean, it does certainly feel in some parts na parang may kasunod to. We hope. Okay. By the way, ito and ito yung isang pang, isa pang dahilan kung why we think there's a sequel. There is a mid-credit scene. So don't leave the cinema right away. Yeah. Pero wala nang end credits scene. May mid-credits lang. Mid-credits lang. Okay. Sorry, tayo? Naging media stinger na tayo. Shout out to mediastinger.com. Yun dati nating source kung merong end credits o wala. You can still go to that website kung meron siyang information. Pero ngayon na we're being invited to premieres, we can tell our fellow cinegeeks na kung may mid-credit scene, may end credit scene o wala, para wag muna kayong umalis ng sinihan. Yan. Anything else that you liked or didn't like? Yun lang. Medyo na short change lang ako dun sa ibang characters na sobrang konti lang pala nung nila. Yung screen time nila. Well, I guess sinabi niya din naman siya dun sa sa trailer na parang expectation setting na some characters are going to be parang in a world within this world. Parang cameo lang. Essentially glorified cameos. Pero I'm excited for where this goes. There's a reveal at the end of the film before the mid-credit scene na parang, okay, where are we going? Yeah. And then the the mid-credit scene is also parang, okay, where is this going? So please, Cinegeeks, if you've seen it, you leave a comment on our episode. Let's theorize kung what do you think the mid-credit scene is about. Okay? Yan, we don't want to spoil kung ano nasa mid-credit scene kasi it's a very big reveal. Yeah. Okay? Pero if you want to share your thoughts, the comment section on Spotify is open below. Or any of our social media. Socials din, no? Sige, go ahead. Ako naman, siguro, actually, wala akong masabi kasi, talagang sobrang enjoy niya Sobrang fun. It's a very fun ride. And campy. Talaga. And sobrang natutuwa ako na hindi man for once, pero nabigyan ng leading role talaga na sa ganitong klaseng scene si Bryce Dallas Howard. And Sam Rockwell. Both of our favorite actors. Okay. Actually, sabi nga nila kanina doon na parang, sabi nila Mark tsaka ni Goldwyn, kapag mo si Bryce Dallas Howard nga. Dahil sa bangs. Dahil may bangs ka na ngayon. Oo. Pero they're so perfect for their roles. Ang ganda nga Sobrang they complement each other well. So for Argyle, okay, we're also gonna be giving this a solid A. Yeah. Yes. So full of aces today. Yes, very good episode.
for movies, kumbaga, for the Yeah. Cinegeeks today. We're having a nice streak of Yes, movies oo. coming from Gigi. Oo, Yeah. Gigi tapos Gigi tapos My Sassy Girl tapos Argyle. Yeah. Okay. It's a good week. Yes. Don't forget to please see these movies in cinemas. Yeah. Okay? Support the cinemas. It's better. I would understand if people would want to rather wait for its streaming than go to the cinemas, but never ever support piracy for current releases. Lalo na yung mga releases that deserve our support. Okay? Anything to add for the movies we talked about, Ange? Wala naman na. Okay. Yeah, I think we've covered everything. Okay. So, yeah, I guess that's it for our episode of the Cinegeeks podcast for My Sassy Girl and Argyle. Akala ko yung tinatawag mong My Sassy Girl. Actually, minsan, ganun din naman. What? So, for my lovely co-host, Angela, this has been, for my sassy girl, Angela, this has been your host, Roy. Again, thank you for listening to the Cinegeeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide.